Mabuo, kailangan lang malikot na imahinasyon. Ilang henerasyon na nga ba ng mga bata sa buong mundo ang lumaki sa laruang ito? Nakapunta ka na ba ng Bangi Windmills sa Ilocos Norte? Natawid mo na ba ang San Juanico Bridge sa pagitan ng Samar at Leyte? Nakipagdiwang sa Kadayawan Festival ng Davao. Ang Luneta Park at Fort Santiago sa Maynila, nabisita mo na? Lahat ng ipinagmamalaking kagandahang ito ng ating bansa, pwede mo nang mapasyalan. Isang puntahan lang. Yun nga lang, ang mga tanawing ito, gawa lamang sa sikat na construction toys na Lego. Lahat ng ito nakatindig sa isang giant Philippine map na gawa rin sa Lego. Sa pakikipagtulungan ng Lego at ng ating Department of Tourism, nito lamang Agosto, itinampok sa isang mall exhibit ang mga ipinagmamalaking tourist spots sa ating bansa in Lego style. Merong Pinoy jeepney, mga nagbabayanihan, at ang Lego version ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Together with the Department of Tourism, we would like to promote our beautiful country through this fun and exciting family event. Ang bumuo ng lahat ng ito, sina Ian, Ricardo, Chris, at si Jig. Halos 4 na buwan daw nila itong pinagtulong-tulungan. Kumulang 50,000 bricks at minifigures ang kanilang ginamit. Ang sukat ng lahat ng ito, umabot ng 18 feet by 30 feet. Kasing lapad ng 5 ipinagtabi-tabing van. Hindi ako nahihirapan. Para kami naglalaro lang. Maganda yung pagka-set up, yung pagkagawa nito. Talagang pinag-isipan, pinag-aralan nyo. Nakakatuwa. Laruan lang siya, pero parang totoong. Maganda. At ngayon, meron daw silang proyektong talagang next level. Ang paggawa naman ng mapa ng Asia. Mas malawak ito at mas enggrande. Makikita ang iba't ibang landmarks sa Asia, katulad ng Great Wall of China, ang Petronas Tower ng Malaysia, Taipei 101 ng Taiwan, at ang Asia Bank o ang tinatawag na Robot Building sa Bangkok, Thailand. Ang kabuuang lapad ng Asian map na ito, 12 feet by 12 feet. Iba't iba yung magagawa mo at makakapag-travel ka kahit nasa Pilipinas ka, para ka lang nasa iba't ibang lugar. Karamihan sa mga ito, ninanilang daw buuin ni Jig, 39 years old. 6 na taong gulang pa lang daw siya, mahilig na siyang maglaro nito. Enjoy talaga dahil parang naglalaro ka lang. Pero depende kasi sa anong papagawa. Minsan mahirap, minsan okay lang. So tulad nito, itong Petronas Towers sa Malaysia, siyempre yung pinaka-building talaga, bilog. Mahirap naman gawin na bilog siya. So kailangan isipin paano to gagawin na medyo bilog yung hugis niya. At nitong Huwebes ng gabi, ang mga Asian wonders na ito inassemble sa isang mall sa Alabang. Pagbukas ng mall kinabukasan, parang nakapag-instant Asian trip ang mga Miron. Kopyang-kopya yung totoo. Very lifelike yung pagkagawa. First time ko makakita ng ganitong klaseng display. Wala akong masabi kasi maganda talaga eh. Sobrang ganda. Parang amazing. Ang Lego ay mula sa salitang Danish na legot nang ibig sabihin, play well.
Nagsimula itong binuo noong 1930s ng karpinterong si Ole Kirk Christiansen sa Billund, Denmark, kung saan naroon din ang pabrika nito. Ang mga plastic granules dadaan sa makina para mahulmang bricks. Kada segundo, 600 na piraso ng Lego ang nagagawa sa kanilang makina. Mataas na klase raw ng plastic ang kanilang ginagamit. Dahil sa tagumpay ng laruang ito, marami na rin ang nanggaya sa kanilang produkto. Sa paglipas ng panahon, hindi na lang bricks ang kanilang nagagawa. Meron ng mga set na ang tema hango sa mga sikat na pelikula. Katulad ng Indiana Jones, Harry Potter, at Star Wars. Sa mga bansang Amerika, Denmark, Canada at Germany, meron na ring mga theme parks na kung tawagin Legoland. Doon makikita ang iba't ibang mga life-size na tao, sasakyan, gusali at kung ano-ano pa. Meron pang rides. Hindi nga raw malilimutan ng 11 years old na si Gab nung namasyal sila ng kanilang pamilya sa Legoland sa California noong 2006. Dahil dito, natuto siyang mangolekta ng Lego. At ang kanyang pinaka-paborito, ang kanyang Star Wars set. Namangha ako nung nakita ko ang mga life-size na Lego. Nagiging malikhain ako sa paggawa nito. Kapag naglalaro daw siya nito, lumalawak din ang kanyang imahinasyon. I imagine that I am the leader of the army and I'm fighting the opponent. Bus A and then bus B. Paniniwala naman ng mami ni Gab na si Dang kahit papaano nakatulong daw ang laruang ito sa pag-aaral ng kanyang anak. Nakakatuwa, di ba, na meron siyang iuwi sa'yo na perfect yung quiz niya. So alam mo that he's doing well in school also. Ayon sa child psychologist na si Ryan Almoite, nakakatulong daw talaga ang mga puzzle katulad ng mga construction toys sa brain development ng mga bata. Sa development ng bata, it's not just the mind. It also develop their fine motor skills. Kasi if you would notice, marami mga pieces na pagdidikit-dikitin. Pero hindi lang daw pambata ang mga ito. Si Carlo, kahit 35 years old na, hindi pa rin daw mabubuo ang kanyang araw kapag hindi siya naglaro nito. Ito yung latest collection ko. This is the Winter Village. Mahigit 100 sets ang nasa kanyang collection. May Christmas set, mga pulis-pulisan, construction set, at kung ano-ano pa. Ang nagastos nga niya sa lahat ng ito, humigit kumulang 250,000 pesos. Diba, nung malilit tayo, mahilig tayo magbuo eh. So, dito ko nalalabas yung ano ko eh, yung mga imagination ko, yung mga gusto kong buuin, na pag binili mo naman yung normal toy, yung mahal eh. So, sa Lego, pwede kong buuin yung gusto kong bilhin na yun. Ang pagbuo ng mga ito, ang paborito rin daw nilang bonding session na magpapamilya. Ay, oo, tulad nito, itong minifigs na to, nung nakuha ko na siya, sabay-sabay kaming tatlo nag-assemble. Actually, pinost ko pa sa Facebook eh, na ina-assemble namin. Pero ang Lego, hindi rin nakaligtas sa kontrobersya. May ilang figures din daw kasi ito na may pagkabayolente. Marami rin ang kumontra nung lumabas ang balitang balak din daw gumawa ng kumpanya ng mga high-tech gadget. Baka raw kasi hindi maging maganda ang epekto ng bagong teknolohiya sa brain development ng mga bata. Pero hindi lang basta nilalaro at binubuo ang mga laruang ito. May ilan, ginagamit na rin ang mga ito sa kanilang sining. Sa Amerika,
Ang dating lawyer na si Nathan Sawaya, mas piniling maging Lego artist. Ang kanyang mga nakamamanghang artworks, lahat gawa sa Lego bricks. May life-size 3D na tao, globo, there's the Philippines right in there, and malalaking Crayola. yeah, my art studio in New York City, I keep 1.5 million bricks. So that I can just pull from inventory as I'm working. I don't have to worry about running out of bricks. Maski magpasalin-salin pa siguro ang mga henerasyon, sadyang may mga laruang hindi mawawala sa uso. Lalo na kung patuloy pa rin itong hinahasa ang ating mga isipan at pinalalawak ang ating imahinasyon. Higit sa lahat, nakakatuwang isipin na kaya nitong mapasimple at mapag-isa ang napakalawak at hati-hati nating mundo.